Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-isang umiinom ng wine si Josh nang tumawag ang matalik na kaibigan niyang si Tristan, ang nakatatandang kapatid ni Alex. "How's Alex, dude?" tanong nito sa kabilang linya. "She's okay. Don't worry about her, Tristan," sagot niya. Nasa study room siya. Doon siya dumiretso pagkahatid niya kay Kay sa bahay nito. Pagdating niya roon ay kaagad niyang pinuntahan si Alex sa silid nito upang kumustahin, ngunit tulog na ito. Minabuti niyang huwag na itong istorbohin kahit gustong-gusto pa niya itong makasama at makausap. "Thanks, dude. Tama ang hinala ko na dyan siya pupunta pagkatapos ng breakup nila ng Robby na iyon dahil malapit siya kay Tita Flory," ani Tristan. Tahimik lang siya habang nakikinig sa kaibigan. "Kapag naaalala ko ang Robby na iyon, kumukulo ang dugo ko. Sinasabi ko na nga ba't hindi siya mapagkakatiwalaan. Alam kong paiiyakin lang niya ang kapatid ko." Nasa tinig ni Tristan ang matinding galit sa dating nobyo ni Alex. Kahit hindi niya nakikita ang kaibigan, alam niyang nagtatagis ang mga bagang nito. Hindi naman niya masisi ito, kahit siya ay ganoon din ang nararamdaman. Nakuyom niya ang mga kamay nang maalala na naman niya ang gabing halos magpakamatay si Alex dahil sa pag-iwan dito ng gagong modelong iyon. Noon lang niya nakita kung gaano kamiserable ang dalaga. Napaka-estupido ng lalaking iyon at nakuha pa nitong iwan at saktan si Alex. Robby had no idea how precious and beautiful Alex was. Hindi nga nito alam kung gaano niya ito kinainggitan nang malaman niya 2 years ago na nobya na nito ang babaeng matagal na niyang iniibig. Josh drank his red wine. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baso nang maalala na naman niya ang isang bagay na labis niyang pinagsisisihan hanggang ngayon na hindi niya ginawa. Ang magtapat kay Alex tungkol sa totoong nararamdaman niya rito. Noon pa man ay mahal na niya si Alex. Kung bakit kasi natakot siyang baka masaktan lang kung sasabihin niya kay Alex na gusto niya ito. Alex loved to tease him. People around them always saw them arguing with each other. Kaya lang naman siya naging suplado at masungit dito dahil ayaw niyang tuluyang mahulog dito. Umiiwas siya sa posibleng kahihinatnan ng nararamdaman niya. Pero napakahirap nitong huwag pansinin. At minahal pa rin niya ito ng palihim. Kahit gustong-gusto na niyang ipagtapat dito ang nararamdaman niya ay hindi niya nagawa. Natatakot pa rin siya dahil hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito noon na gusto siya nito o parte lamang iyon ng pang-iinis nito sa kanya. Kahit lumipat sila ng tirahan noon at napalayo siya sa dalaga, kahit kailan ay hindi niya ito nagawang kalimutan. She was always in his mind and heart. Ilang beses na rin niyang tinangkang magtapat at manligaw rito, ngunit naduwag siya. Hanggang sa nalaman na lang niya mula kay Tristan na may nobyo na si Alex. Sinubukan niyang kalimutan ito hanggang sa makakaya niya. Nagpakaabala siya sa trabaho at sa ibang bagay. Sinikap niyang ibaling ang pagtingin niya sa ibang babae. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay napakahirap palang magmahal ng iba kung noon pa man ay inilaan na niya ang puso niya kay Alex. Si Alex lang ang kilala ng puso niya at ito lang ang itinitibok niyon. Oh damn it! He was too much of a coward to tell her what his feelings for her were exactly. Kahit na may pagkakataon na siyang makapagtapat dito ay nahihirapan pa rin siya. Paano ba niya ilalapit ang sarili niya sa dalaga kung alam niyang mahal pa rin ito ang dating nobyo? Gago ang lalaking iyon.
paano nito nagawang saktan at paiyakin si Alex? Hindi nito alam kung gaano niya pinahahalagahan si Alex. He even sacrificed his own life for her once. Naalala niya noong minsang muntik nang malunod si Alex sa pool. Siya ang nagligtas dito. Muntik na rin siyang mamatay dahil inaapoy siya noon ng lagnat. Pero kahit na masama ang pakiramdam niya, ay iniligtas pa rin niya ang dalaga sa tiyak na kamatayan. Only his mother knew about the incident. Alam nitong may gusto siya kay Alex noon pa man, kaya kinasabwat niya ito na wag nang sabihin sa dalaga na siya ang nagligtas dito. Alam din ng kanyang ina ang mga paghihirap niya sa araw-araw kung paano niya pinipigilan ang nararamdaman. Mas mabuti ng ganoon upang hindi na uli sila magkalapit ni Alex. She knew how to appreciate someone na nagawan siya ng kabutihan at iyon ang isa sa magagandang ugali nito. Ayaw na niyang bumait ito sa kanya dahil baka lalo siyang ma-inlove dito. "Dude, are you still there?" Tanong ni Tristan na nasa kabilang linya pa rin ng telepono. "Yes, I'm still here," sagot niya. "I'm sorry dude, I know you're a busy person, pero sa'yo ko inihabilin si Alex. Alam ko rin na hindi maganda ang naging samahan ninyo noon, pero sana ay pagpasensyahan mo na lang siya minsan." Anito. Bumuntong hininga siya. Nasa Davao siya nang malaman niya mula rito ang nangyari kina Alex at Robbie. Kahit hindi pa tapos ang kontrata niya roon ay umuwi siya. Bukod sa pabor na ipinakausap ni Tristan sa kanya, higit na bugso ng damdamin ang dahilan kaya siya umuwi. Nasasabik siyang makita ang lihim niyang minamahal. Damn it, this time he needed to face his fear. No time for cowardice. Muli siyang bumuntong hininga bago nagsalita. "Dude, I have something to tell you," wika niya. "It's now or never." "Alex, ikaw nga ba yan?" Tanong ni Yen pagkakita sa kanya. Tuloy-tuloy lang siyang pumasok sa shop niya at sa loob ng kanyang pribadong opisina. Pagal na umupo siya sa swivel chair at yumupyup. "Are you okay, Alex?" Tanong ng kaibigan niya na sumunod pala sa kanya. "You're supposed to be relaxed and cool right now. But why do you look more upset? Parang hindi ka lang heartbroken. Parang namatayan ka." "I'm not literally dead, but my heart doesn't seem like it's beating." Nararamdaman niyang manhid na iyon at tanging sakit at pait na lamang ang bumabalot doon. Bumuntong hininga siya. She needed to move on with her life. Kahit pagaano kasakit sa kanya ang magkasunod na dagok na dumating sa buhay niya, ay kailangan niyang magpatuloy sa buhay niya. Mas marami siyang dapat asikasuhin at unahin. She needed to focus on herself and her career. "Pagod lang ako sa biyahe. Kauuwi ko lang kaninang madaling araw sa kondo at wala pa akong tulog dahil dito ako dumiretso," paliwanag niya. "Ganun ba? Bakit hindi mo kaagad sinabi?" Anito kapag kuwan ay tumawa. "Wait lang friendship ha, ikukuha kita ng makakain mo at gamot na rin sa sakit ng ulo, okay?" Nakangiting tura nito. "That's a good idea, Yen." Pilit ang ngiting saad niya. Nang makalabas na ang kaibigan niya, ay nanumbalik ang kalungkutan niya. Ipinasya niyang umalis na sa Cortez Mansion dahil wala na ring dahilan para magstay pa siya ng matagal doon. The more na nakikita niya si Josh, the more na masasaktan lang siya. Umalis siya ng bahay ng mga Cortez kaninang madaling araw at lingid iyon sa kaalaman ni Josh. Hindi kasi niya kayang magpaalam sa binata. Ni kausapin ito ay natatakot siyang gawin dahil baka bumigay siya at maipagtapat niya rito ang nararamdaman niya. Ayaw niyang makagulo pa rito at sa nobya nito na sa tingin niya ay deserving sa binata. Kay was a kind and beautiful person, kaya bagay lang ang dalawa. Sa naisip ay nagdugo na naman ang puso niya. Pusang dumaloy ang mga luha mula sa mga mata niya. "I'm going to be fine.
You're going to be alright, Alexis Joy. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Yen, ay dagli niyang pinunasan ang mga luha niya at nagkunwari na okay lang siya kahit nasa loob niya ay wasak na wasak ang puso niya. Days and weeks passed. Pilit na namuhay ng normal si Alex kahit ni minsan ay hindi nawaglit sa isip niya si Josh. Miss na niya ito. Nagpakaabala siya sa trabaho at pilit na nilibang ang sarili. Nang araw na iyon, nagpa-pre-sale si Alex at nag-organize ng isang fashion show bago isapubliko ang lahat ng new designs niya. It was a prestigious event. Madalas ay mayayaman at sikat na tao sa bansa ang dumadalo upang saksihan at personal na makita ang mga bago niyang disenyo. At bilang isa sa mga kilalang fashion designer, markado na sa kalendaryo ang araw na iyon. Congratulations, Alex! Your designs are really beautiful and elegant. Tuwang-tuwa siya sa naging resulta ng event. Next week ay ilalabas na sa market ang mga damit na dinisenyo niya kaya excited na siya. Friendship! Your fashion show was a big success! The best ka talaga! Tuwang-tuwang saad ni Yen. Thanks! Ginagawa ko talaga ang lahat para mapaganda ang trabaho ko. Aniya. Correct ka dyan. Enough na muna sa mga walang kwentang bagay. Focus lang sa bagay na alam mong mas magpapasaya sa'yo. Komento nito. Maya-maya ay lumabas na rin ito ng shop dahil may importante pa raw itong aasikasuhin. Paano niya makakalimutan ang bagay na magpapasaya sa kanya kung hanggang ngayon ay ito pa rin ang laman ng isip niya? Stop thinking about him, Alex. Kailangan mong kalimutan si Josh sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan mo, magpapakasal na siya. Kusang dumaloy ang mga luha mula sa mga mata niya. Nasa ganoon siyang estado nang bumukas ang pinto. Mabilis niyang tinuyo ang mga luha at may ngiti sa mga labing tumingin sa bagong dating. Nagulat siya nang makita ang lalaking natutuhan na niyang kalimutan. The man she used to love. Alex, tawag ni Robbie. Gusto niyang bigyan ito ng sampal at sumbatan sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya, but she felt numb. Nakalapit na ito sa kanya ay hindi pa rin siya makapagsalita. Honey, muling tawag nito sa kanya at bago pa siya nakakilos ay mahigpit na siya nitong nayakap. Please listen to me first, Alex, bago mo ako sumbatan at sampalin. Anito habang yakap pa rin siya. I came here to tell you everything. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya, ngunit mahigpit naman itong hinawakan ang mga kamay niya na para bang ayaw na nitong bitawan ang mga iyon. Tahimik lamang siya habang nakatingin sa dating nobyo. That time, malaki ang problema sa family ko at kailangan kong tulungan ang mga magulang ko. May malaking pagkakautang ang pamilya ko at nasa ospital noon si Rockwell dahil na-aksidente siya at malala ang kondisyon. Kailangan ko siyang dalhin sa Amerika para ipagamot at iyon lang ang tanging paraan ko para iligtas ang kapatid ko. Anito na nag-uumpisa ng sumungaw ang mga luha sa mga mata nito. Ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo. Kilala niya si Robbie. Alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Alex. Iniwan mo ako dahil ayaw mong humingi ng tulong sa akin dahil alam mong hindi kita kayang tiisin? Putol niya sa sasabihin pa nito. Natitiyak niyang iyon nga iyon. Isa iyon sa mga nagustuhan niya rito. May paninindigan ito. Kung kaya nitong solusyonan ang problema ng mag-isa, ay gagawin nito. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin ang totoo? Maiintindihan ko naman kung tutulungan mo muna ang pamilya mo. Maghihintay naman ako, Robbie. Hindi mo na ako kailangang iwan pa. Aniya sa wakas ay nasabi niya ang gusto niyang sabihin. Pero iniwan mo pa rin ako. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan sa pag-alis mo nang hindi ko alam ang totoong dahilan. Iniisip ko kung may mali ba sa akin?
Kung may pagkukulang ba ako? Napakasakit ng ginawa mo. Umiiyak na sumbat niya. Muli siyang niyakap nito. Break time, kaya wala ang mga staff niya at siya naman ay may inaasikaso kaya malaya niyang nailabas ang sama ng loob niya sa dating kasintahan. Mas nasasaktan siya ngayon na alam na niya ang katotohanan. Kung kailan natutuhan na niyang kalimutan ang nobyo, ay saka naman ito dumating muli. At si Josh, ito ang lalaking mahal niya ngayon, pero heto at nasasaktan pa rin siya dahil nagmahal nga uli siya ngunit sa lalaking may commitment na sa iba at malapit ng ikasal. Humagulhol na siya ng tuluyan dahil sa mga huling naisip. Hindi na yata siya liligaya pa muli. Itinaas nito ang mukha niya at masuyong tinuyo ang mga luha niya sa pamamagitan ng mga daliri nito. Masakit din sa akin na iwan ka, Alex, because you're still in my mind and in my heart until now. Kaya nga bumalik ako para humingi ng tawad sa iyo at hingin uli ang tiwala mo. I love you so much, Alex. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko. Anito habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi niya alam ang gagawin nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. I love you, Alex. Anas nito sa pagitan ng mga halik. Nanatiling tikom ang mga labi niya. Hindi tumutugon. Pinapakiramdaman niya ang sarili habang nasa mga bisig ni Robbie at magkalapat ang mga labi nila. Inaasahan pa rin niya na kahit paano ay may natitirang pagkasabik sa kanya, subalit bigo siyang apuhapin ang pakiramdam na iyon. Tila na walang parang bula ang dating pagmamahal niya kay Robbie. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking iniyakan niya noon at ang lalaking kaharap niya ngayon ay iisa. Pakiramdam niya ay estranghero na ito sa puso niya. Kumbaga sa computer, hindi na ito ma-access ng puso niya. Because Robbie is just a part of your past now. And because there is someone who you really love, na kahit ilang lalaki pa ang dumating, siya pa rin ang nag-iisang lalaking minahal mo mula noon hanggang ngayon. Oh, we didn't mean to interrupt. Narinig niyang sabi ng isang pamilyar na boses ng babae. Kaagad na humiwalay si Alex kay Robbie at binalingan ang pinanggalingan ng boses. Ganoon na lamang ang panggigilalas niya nang makita sa entrance ng shop sina Josh at Kay. There was a shocked look on his face. Tila pinupunit na papel ang puso niya nang makita niyang may bitbit pang bouquet of flowers si Kay. Mukhang nag-date ang dalawa. Nandito ba ang mga ito para sa detalye ng wedding dress ni Kay? It's okay, sabi ni Robbie. My fiancé and I were just having a conversation. She inhaled sharply. Pinigil niya ang nararamdaman at nagkunwaring normal lang ang lahat kahit mamatay-matay na siya na makita ang mga itong magkasama. She felt giddy and dizzy at the same time kaya wala sa sariling napahawak siya sa kamay ni Ross. Honey, are you okay? Yes, I'm fine, Robbie. Sagot ni Alex sa tanong nito. But the truth was, she was suffering inside. Nang muli siyang tumingin sa gawin ni Josh, napansin niyang tila nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Pero hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Gusto mo, ako na muna ang mag-assist sa kanila? Magpahinga ka na lang muna sa office. Masuyong sabi ni Robbie. Umiling siya at magsasalita sana nang agawin ni Josh ang atensyon nila. Hey, it's better kung bumalik na lang tayo sa susunod na araw para sa wedding dress mo. Ani Josh sa babae. Oh, okay, wika ni Kay. Pero halata ang disappointment sa mukha nito. Bago lumabas ang magkasintahan, ay mabilis na sumulyap pa sa kanya si Josh. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya nang magkahawak kamay pang lumabas ang dalawa. Nang mawala na ang mga ito, walang salitang naglakad siya papasok sa opisina niya at yumupyup sa mesa.
Alex? Are you okay, honey? Narinig niyang tanong ni Robbie na sumunod pala sa kanya. Don't worry about me, Robbie, she said. Pero hindi pa rin niya napigilan ang sariling ilabas ang nararamdaman. Tahimik siyang umiiyak. Naramdaman niyang hinaplos ni Robbie ang kanyang ulo. Alex, narinig niyang bumuntong hininga ito. Take a rest, honey. I know you're tired. Babalik na lang ako later para sunduin ka. Saad nito bago lumabas ng opisina niya. When she was finally alone, noon lang lumakas ang pag-iyak niya. Gusto niyang sumigaw at umiyak ng malakas para mailabas niya ang nararamdaman. Mahal na mahal niya si Josh at hindi niya alam kung paano niya makakalimutan ito. Lalo niyang napatunayan sa sarili niya na mas matimbang ang pagmamahal na nararamdaman niya ngayon kay Josh kaysa noon kay Robbie. Ni hindi na nga niya napansin ang dating nobyo nang makita niya si Josh kahit halos isang buwan lang ang lumipas mula nang magkahiwalay sila ni Robbie. Sa pagkakataong iyon, mukhang mas mahihirapan siyang kalimutan si Josh. Paano ba niya kalilimutan ang binata kung ang puso naman niya ang ayaw lumimot? Kinabukasan, nagambala ang pag-iisa ni Alex nang humahangos na lumapit sa kanya si Yen. Oh my God, friendship! This is ridiculous! Yen exclaimed. What's the matter, Yen? Nakakunot noong tanong niya. Napansin niya ang magazine na hawak nito. Read this article. Magugulat ka kung ano ang nakasulat dyan. Iniabot nito sa kanya ang magazine. Bago niya inabot iyon, may problema ba, Yen? Kinakabahang tanong niya. Just read it first, Alex. Binasa niya ang artikulo. These are all lies. Paano nila nagawang insultuhin ako? Kahit kailan ay hindi ako nangopya ng mga design. I have my own originality, so how could they accuse me of such a thing? She said in an angry tone. Nilapitan siya ni Yen. Friend, calm down, okay? Nag-aalalang sabi nito. No way! Paano siya magpapakahinahon kung nasira na ang pangalan niya? Hindi pa nangyari sa kanya ang ganoong bagay. Maganda ang takbo ng karir niya dahil wala siyang ginagawang masama. Lahat ng iyon ay pinaghihirapan niya kaya nakarating siya sa kinalalagyan niya ngayon. Kahit kailan ay hindi ako nangopya ng designs. Lahat ng iyon ay inisip at pinaghirapan ko, Yen. Mangiyak-ngiyak na wika niya. Balisa na rin siya at hindi mapakali. Alam ko, Alex. Pero paano at bakit nila naisulat ang article na ito? Ibig sabihin, may gustong sumira sa pangalan mo. Gusto kang hilahin pababa. Hindi na alam ni Alex ang gagawin. Sino naman ang maninira sa kanya? Wala siyang kilalang kagalit niya. Nagambala ang pag-uusap nila nang pumasok ang isa sa mga sales crew niya. Ma'am, may mga press pong naghahanap sa inyo sa labas. Gusto raw nila kayong interviewin. Nagpapasaklolong tumingin siya kay Yen. Naintindihan naman siya nito. Okay, ako ang haharap sa kanila. Diyan ka na muna. Anito. Nasa pintuan na si Yen nang muling bumukas iyon. Nakita niya ang pagsimangot ng kaibigan niya nang makita si Robbie. Alam na rin kasi nito na nakikipagbalikan sa kanya si Robbie. What happened here, honey? Bakit maraming press sa labas ng shop? Tanong nito habang papalapit sa kanya. Bumuntong hininga siya bago niya iniabot dito ang magazine. May gustong sumira sa pangalan ko. Aniya na nasa mukha ang matinding stress. Halata ang pagkagulat ni Robbie nang makita at mabasa ang article sa magazine, ngunit nanatili lamang itong tahimik at ibinalik sa kanya ang magazine. Nahilot niya ang sentido nang biglang sumakit iyon. Mina-migraine siya kapag problemado siya, lalo na pagdating sa trabaho. Palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang taong gustong sumira sa pangalan niya. Hindi pa siya nagkaroon ng mga kagalit, lalo ng mga kaaway sa industriyang kinabibilangan niya. Kadalasan pa nga ay mas marami na siyang kaibigan dahil sa trabaho niya.
Pero kung sino man siya, hindi ako magpapatalo sa kanya. Kung gusto niyang sirain ang pangalan ko, hindi ko yun mapapayagan. Nagulat si Alex nang maramdaman niya ang malalambot na kamay ni Robbie sa kanyang ulo at masuyo itong hinilot. Mula nang dumating ako ay palagi ka na lang nakasimangot, honey. Bakit hindi ka muna mag-relax at magpahinga? Yung taong gustong sumira sa pangalan mo, siguradong naiinggit sa'yo, lalo na sa kinalalagyan mo ngayon. Kaya wag mo siyang pag-aksayahan ng panahon dahil kahit anong mangyari, sa'yo pa rin ako kakampi dahil alam kong born talented ka, Alex. Kahit paano ay nakabawas sa mabigat na dinadala niya ang mga sinabi nito. Pinalakas ng mga iyon ang loob niya at hindi niya napigilang mapangiti. Hindi pa rin nagbabago si Robbie. He was still sweet as ever. Bigla siyang natigilan. Bibigyan ba niya ng pagkakataon ang sarili niya na mahalin uli si Robbie sa kabila ng ginawa nito noon sa kanya? Why not? Ilang araw na itong nakikipagbalikan sa kanya at ramdam niya ang sinseridad nito. Ramdam naman niyang mahal pa siya nito. She even talked to Rockwell, ang nakababatang kapatid ni Robbie. Nakausap niya ito sa phone at humihingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari sa kanila ng kuya nito. Nagsorry si Rockwell dahil nadamay raw ang relasyon nila ni Robbie dahil mas inuna ng kuya nito ang pamilya nito kaysa sa kanya. Pero paano kung gawin uli niya ang ginawa niya noon? At saka, iba na ang nilalaman ng puso mo ngayon, Alex. Don't you think you're being unfair to Robbie kung makikipagbalikan ka sa kanya? Baka maging rebound mo lang siya. Bumuntong hininga siya. Naguguluhan pa rin. Nagtatalo ang isip at puso niya. Sinasabi ng isip niya na makipagbalikan siya kay Robbie pero tumututol naman ang puso niya. Mas mabuting palipasin muna niya ang pait sa puso niya. Hindi pa siya handang magmahal uli kahit pa kay Robbie. Kung sana ay madali lang niyang nakalimutan si Josh katulad ng paglimot niya noon sa dating nobyo. Look, Alex, do you know her? Siya ang nagke-claim na sa kanya ang designs mo na kinokopya mo lang daw sa kanya. Aniyen, isang araw nang puntahan siya nito sa condominium unit niya. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa shop. Minabuti muna niyang magpahinga at huwag magpakita sa publiko. Hindi pa siya handang magsalita tungkol sa issue. Mabilis siyang bumangon sa kama at tumunghay. Nakita niya sa laptop ng kaibigan niya ang sinasabi nito. Jam Ramirez, a fashion designer? Basa niya sa itaas ng litrato ng isang maganda at mayamang babae. Jam Ramirez was from the US and came from a rich and powerful family. I don't know her. Ngayon ko pa nga lang nakita ang mukha niya. Aniya. Binasa niya lahat ng impormasyon tungkol sa babae. Nang ipakita isa-isa ang mga litrato na di umano ay disenyo ni Jam Ramirez, ay nahablot niya ng di oras ang laptop at pinagkatitigan ang mga damit. Iisang-iisa nga ang mga disenyo, pati ang mga kulay at materials na ginamit ninyo. Paano nangyari iyon? Nagtatakang tanong ni Yen, her eyes wide in disgust. She's the copycat! She copied my designs! Galit na bulalas niya. I believe you. Pero paano mo naman mapapaniwala ang ibang tao na ang Jam Ramirez na yan ang nangopya ng designs mo at ikaw ang orihinal? Bumuntong hininga siya. May point ang kaibigan niya. Paano nga ba niya mapapatunayan iyon? Kailangan niya ng mga ebidensya na sa kanya ang mga designs. She stood up. Her sketchbook. Naroon ang mga patunay na siya ang original designer dahil may mga dates ang mga sketch niya. May mga pirma pa niya. She even wrote down the materials and the things she needed for the designs. Nagsimula siyang maghanap. Ano ba ang hinahanap mo, Alex? 3 oras mo nang ginagalugad ang mga gamit mo. Agaw ni Yen sa atensyon niya. May sketchbook, Yen. Naroon ang ebidensya na magpapatunay na ako ang orihinal na nag-design ng Summer Sunshine. Aniya. Summer Sunshine was the name of her collection. Oo nga. Nasaan na ang sketchbook mo? Tanong nito. Hindi
ko nga mahanap. Nawawala yata. Pagod na umupo siya sa gilid ng kama at umiiyak. Lumapit si Yen sa kanya. Paanong mawawala? Palagi mo namang dala yun, di ba? At saka, paano mo nagawa ang Summer Sunshine kung wala ang mga sketch mo? Pinunasan niya ang mga luha. Last month ko pa iyon napansing nawawala. Akala ko nga narito lang sa unit ko kaya hindi ko na hinanap pa. Gumawa ako ng bago dahil alam ko naman ang bawat detalye ng mga damit ko dahil ako mismo ang nakaisip nun. Hindi ko inisip na nawawala na pala dahil wala naman ibang taong pumapasok dito kundi ikaw lang, aniya. At si Robbie, dagdag nito. She was stunned for a moment. Oo, malimit nga palang bumisita noon ang dating nobyo niya sa kanyang unit. Pero bakit naman ito kukunin ang sketchbook niya? Unless may dahilan ito. Nang maalala si Robbie ay sakalang niya napansing ilang araw na pala itong hindi nagpapakita sa kanya. Madalas ay tumatawag lang ito sa phone o nagte-text. Ang alam niya ay may importante itong inaasikaso kaya hindi siya nadadalaw. Kaagad niyang tinawagan ang binata, ngunit nakapatay ang cellphone nito. My God, Josh, you're here! Paano mo nalaman na bumalik ako sa Pilipinas? Instinct. Formal na sagot niya sa magandang babae na sumalubong sa kanya at umangkla ang mga braso sa leeg niya. Alam nito na may importante silang pag-uusapan. The woman groaned, which made her sound like a toddler. By the way, I've missed you, sweetie, she said, then kissed him deeply. Mabilis siyang humiwalay rito. You're still a boring kisser, sweetie. Nakasimangot na komento nito. As far as I can remember, we've never had a relationship, Miss Ramirez. Formal pa ring sagot niya. Yeah, it was just a kiss of greeting. Lihim siyang sumimangot. He hated flirty women. Lihim na pinunasan niya ang bibig. Kapag kuwan, ay biglang sumagi sa isip niya si Alex. May pait na lumukob sa puso niya. Noong gabi nakausap niya si Tristan, ay naipagtapat na niya rito sa wakas ang nararamdaman niya para sa kapatid nito. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Nag-aalala rin kasi siya sa sasabihin ng pamilya nito, lalo na ang kaibigan niya. Sinabi niya kay Tristan na mahal niya ang kapatid nito noon pa man. Hindi naman nagalit ang kaibigan niya. Nagulat lang. Ngunit naroon ang pagsuporta nito. Kung ikaw ang magiging brother-in-law ko, wala akong tutol, dude, dahil kilalang kilala na kita. Natuwa siya sa sinabi ni Tristan. Handa na siyang magtapat kay Alex, subalit nalaman niya na bumalik na pala ito sa Maynila ng umagang iyon. Malungkot siya dahil nabigo na naman siya. Hindi na naman natuloy ang gagawin niyang pagtatapat. Ngunit hindi siya susuko. Balak sana niya itong sundan sa Maynila pero biglang nagkaroon ng problema sa contract niya sa Davao. Inasikaso muna niya iyon at ilang linggong inabala ang sarili sa trabaho na isang buwan din niyang napabayaan sa mga tauhan niya. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon ay lumuwas kaagad siya sa Maynila para makita si Alex. Pero nagkasalubong lang sila ni Kay noon sa lobby ng shop ni Alex. Patungo rin pala si Kay roon. Nagulat ito nang makita siya na may dalang bouquet of flowers. Wala na siyang nagawa kundi ipagtapat kay Kay ang balak niyang pagtatapat kay Alex. Na-excite naman si Kay sa mangyayari dahil noon pa man ay alam na nitong may gusto siya kay Alex. Kay had been his friend ever since he was in college. Ang nag-iisang babaeng kaibigan niya noon. Medyo boyish kasi ito at nagkakasundo sila sa ilang mga bagay kaya naging matalik silang magkaibigan. Alam nito ang istorya nila ni Alex dahil isa ito sa mga nagtutulak sa kanya noon na ligawan ang dalaga. Dangan lang at masyado siyang naduwag noon kaya tumanda siyang walang girlfriend. May mga niligawan naman siya. Hindi naman nagtatagal at hindi niya itinutuloy dahil nakokonsensya siya. Si Alex ang mahal niya at ang nag-iisang babae sa puso niya.
Pero kung kailan desidido na siyang magtapat kay Alex, ay nagkaroon ulit ng problema. Nakita niyang magkayakap at naghahalikan sina Alex at Robbie. Labis siyang nasaktan. Pakiramdam niya ay tinadyakan ng ilang ulit ang puso niya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi niya kinaya ang nakita, lalo na nang malaman niyang nagkabalikan na pala ang dalawa. Kaagad siyang umalis at pati si Kay na nagtungo sa shop ni Alex para magpagawa ng wedding dress nito ay sunundan siya palabas ng shop. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nababawasan ang kirot at pait na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay lalo iyong nadagdagan sa mga araw na nagdaraan kapag naiisip niyang masayang magkasama si Alex at ang Robbie na iyon. Pwede na ba tayo magsimula, Miss Ramirez? Tanong ni Josh dito. Kanina pa siya naiirita sa kaharap niyang babae. Nasa loob na sila ng opisina nito at wala yata itong ibang gustong gawin kundi haplusin ang kamay niya at magpakyut sa kanya. Hindi man niya lubos nakilala ang babae, naririnig naman niya na si Jam Ramirez ay isang spoiled brat. What she wants, she gets. Ultimo mga lalaking natitipuhan nito ay kaya nitong kunin, pero hindi siya. Hindi nito kayang bayaran ang pagkatao niya, lalo na ang pag-ibig niya. Iisa lamang ang babaeng mahal niya at si Alex iyon. Wala talaga siyang balak makipagkita pa sa babaeng kaharap niya kung hindi lang dahil sa ama nitong si Rob Ramirez na madalas niyang ka-business deal. Rob Ramirez was a business tycoon and one of the most powerful businessmen inside and outside of the country. Noong isang linggo lang ay tumawag sa kanya ang matanda na nasa ibang bansa ng panahong iyon at nagkaroon sila ng deal. Isang malaking proyekto ang gagawin nila kasama ang kaibigan niyang si Tristan na isang engineer. Tanging pirma na lang ni Mr. Ramirez sa kontrata ang kailangan para masimulan na ang proyekto. Ngunit sa pagkadismaya niya, nagkasakit si Mr. Ramirez at nasa isang ospital sa Amerika. Ang anak nitong si Jam ang ipinadala nito para kausapin niya. Hindi pa sila tapos mag-usap ni Jam nang tumunog ang cellphone nito. Saglit itong nagpaalam sa kanya para sagutin ang tawag. Babalik agad ako, nakangiting sabi nito. Bumuga siya ng hangin at walang nagawa nang lumabas ito ng study room. Inayos na lang niya ang mga papeles niya. Habang ginagawa iyon, may napansin siya sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa kanya. Na-curious siya dahil tila pamilyar sa kanya ang bagay na iyon. Lumapit siya roon at nakitang isa iyong sketchbook. Ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang buklatin niya iyon at makitang may sketches ng mga disenyo roon ng mga damit. At lahat ay may pirma ni Alexis Joy sa bandang ibaba ng bawat sketch. Malinaw na si Alex ang may-ari niyon. Paano napunta ang sketchbook ni Alex sa bahay na iyon? Magkakilala ba sina Alex at Jam? Damn you, Jam! Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo! Galit na sabi ng isang boses ng lalaki mula sa labas ng study room. Na-curious si Josh. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa pintuan. Mukhang nag-aaway si Jam at ang bisita nito. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng may usapan, pero binuksan niya ng bahagya ang pinto para silipin ang mga ito. Ganoon na lamang ang panggigilalas niya nang mamukhaan niya ang lalaki. Bakit naroon si Robbie at kausap pa si Jam? Ano ang relasyon ng mga ito sa isa't isa? Iba ang pakiramdam niya. Natitiyak niya na may hindi magandang nangyayari at kailangan niyang malaman kung ano iyon. Robbie, hindi mo ba ako namimiss? Mahal kita at alam kong mahal mo pa rin ako. Malambing na sabi ni Jam. Mukhang nakalimutan itong nandoon pa siya dahil hindi ito nahihiyang lakasan ang pahayag nito. You're insane, Jam. Matigas na sabi ni Robbie. Nakita niyang lumapit si Jam kay Robbie at walang anumang hinalikan sa mga labi ang lalaki. Yes, as insane as you are, Robbie.
Alam ko naman na ginagamit mo lang ang babaeng iyon dahil sikat siya at malaki ang maitutulong niya sa karir mo as a model, right? Kaya inaagaw ko lang ang kasikatan niya para mapunta iyon sa akin para pansinin at balikan mo uli ako. Nakangising wika ni Jam. Nagulat siya sa iba pa niyang narinig. Damn! Alex needed to know everything he just heard. She needed him badly. Maghapong nakahiga sa kama si Alex. Wala siyang ibang nasa isip kundi kung paano niya malilinis ang pangalan niya. Kaaalis lang ni Yen. Inireport nito sa kanya ang mga nangyayari. Marami pa rin ang naghahanap sa kanya upang depensahan niya ang kanyang sarili. Nag-hire na rin siya ng abogado para humawak sa kaso niya. Hindi siya makapaniwala na idinemanda siya ni Jam Ramirez na dapat siya ang gumawa dahil siya naman talaga ang orihinal na nagmamay-ari ng Summer Sunshine Collection. Ang ipinagtataka niya ay kung paanong gayang-gaya ni Jam ang mga disenyo niya. Nawawala rin ang sketchbook niya kung saan naroon ang mga designs niya. Hindi rin niya makontak si Robbie na ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanya. May kinalaman kaya si Robbie sa pagkawala ng sketchbook niya? Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang doorbell. Bumangon siya sa kama at binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makita ang lalaking nakatayo sa harap niya. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib nang maghugpong ang kanilang mga mata. Ang pakiramdam na iyon na ito lamang ang nakakapagbigay sa kanya. Pakiramdam niya ay napakatagal ng panahon nang hindi sila nagkita ni Josh, kaya gustong-gusto niyang yakapin ito ng mahigpit at siili ng halik sa mga labi. Subalit pinigilan na lang niya ang sarili at nanatiling kalmado kahit nagririgodon ang kanyang puso. What are you doing here? Tanong ni Alex rito sa kabila ng matinding kaba. Napansin niyang ang ningning sa mga mata nito ay napalitan ng paglamlam at tila nawalan iyon ng liwanag nang magtanong siya. I want to talk to you, Alex, sagot ni Josh. Hindi ka na ba makapaghintay sa detalye ng wedding dress ni Kay? Kaya ikaw na mismo ang nagtungo rito, Josh? Pinigilan niya ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata at kahit nasasaktan siya, ay ngumiti pa rin siya ng pilit. Ganoon ba ka-importante sa iyo ang bagay na iyon at sinugod mo pa ako rito sa unit ko? Biro niya kahit tila pinipilipit ang puso niya sa sobrang kirot na nararamdaman. Pilip din siya sa sarili niya dahil kahit nasasaktan na siya, ay nakuha pa niyang magbiro. Yes, this is more important than anything else. Seryosong sabi nito. Ganun ba? Come in. Aniya. Nauna na siyang naglakad papasok sa loob. Isinara nito ang pinto at sumunod sa kanya. May kukunin lang ako sa loob ng kwarto. Aniyang hindi sumusulyap dito. Nag-aalala siya na baka mahalata nito ang namamasa niyang mga mata at mag-usisa pa ito. Okay, I'll wait. Pakli nito. Mabilis siyang nagtungo sa silid niya at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak. Pakiramdam niya ay wala ng katapusan ang pagluha niya. Subalit nang maisip niyang naghihintay si Josh sa living room, kaagad niyang pinakalma at inayos ang sarili bago kinuha ang portfolio niya ng wedding dress designs. Nang balikan niya si Josh sa living room, saglit siyang napatda nang maabutan niyang abala ito sa pag-aayos ng mga magulong magazines sa ilalim ng coffee table. Bigla siyang nakaramdam ng hiya nang mapagtantong napakagulo ng unit niya. Mula kasi nang maghalughog siya ng gamit para hanapin ang sketchbook niya, ay hindi na niya iyon naayos. Wala man siya sa huwisyo para maglinis. Hindi mo na kailangan na gawin yan. Pasensya na at hindi pa ako nakakapaglinis. Aniya. Lumapit siya rito at inagaw rito ang mga hawak nitong magazines. It's okay. Maliit na bagay lang ito. Anito na hindi binitawan ng hawak. No, nagpunta ka rito hindi para linisin ang bahay ko.
So please, wag mo nang gawin yan. Pagmamatigas niya. Nang subukan uli niyang kunin dito ang mga hawak nito, ay nawalan siya ng balanse. Ngunit bago pa siya bumagsak sa sahig, ay mabilis siyang nahablot ni Josh palapit dito. Dahil sa bilis ng pangyayari, mabilis din ang pagkapit niya sa leeg nito habang ang matitipon ng braso nito ay nakapulupot sa kanyang baywang upang alalayan siya. Nagkasalubong ang kanilang mga mukha. Saglit siyang natigilan. Hindi alam ang gagawin dahil sa matinding kaba na nararamdaman. Lalo pat damarin niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Habang magkalapat ang mga labi niya, ay mulat na mulat ang mga mata niya, kaya naman kitang-kita niya na nakatitig din sa kanya ang binata na tila pinag-aaralan din ang mukha niya. Nailang siya at natakot na mahalata nito ang totoong nararamdaman niya. Hihiwalay sana siya rito, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang hapitin siya nito at halikan siya sa mga labi. She didn't know why she closed her eyes when she felt that kiss. The kiss was so warm and tender that once she felt it, she didn't want that kiss to end. Namalaya na lang niyang tumutugon na rin siya sa mga halik nito. I love you, Josh. I love you so much. Hinaplos niya ang mukha nito. Kung panaginip lamang iyon, ay ayaw na niyang magising. Stop it, Alex. He's going to get married soon. Masasaktan ka lang kaya tigilan mo na. Maawa ka sa sarili mo. Mabilis niyang itinulak si Josh palayo sa kanya. This is not right. Naghahabol ng hiningang sabi niya. Mabilis siyang tumaliko dito. Yeah, this is not right. I'm sorry. Narinig niyang tila malungkot na sabi nito. Muling kumirot ang puso niya. Bakit ba siya nagkakaganoon? Bakit ba sa dinami-rami ng lalaking mamahalin ay doon pa sa lalaking ikakasal na sa iba? Napakasaklap talaga ng kapalaran niya pagdating sa pag-ibig. Nang kumalma na siya, ay muli siyang humarap kay Josh. I'm sorry. It's my fault. Hindi na mauulit. Marami lang akong iniisip. Wika niya para mawala ang atensyon sa pagitan nila. Alam ko naman na marami kang iniisip ngayon. Pakli nito at tumingin sa kanya. Alam mo rin bang ikaw ang iniisip ko ngayon, Josh? Kung paano kita kalilimutan ng ganoon kadali? Alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon, Alex. Kaya nga nandito ako para suportahan ka. Anito. Pumitlag ang puso niya sa sinabi ni Josh, pero masasaya siya kung sinabi iyon ng binata, hindi bilang isang kakilala lamang o kaibigan, kundi babaeng minamahal nito. Bakit ba hanggang sa huli ay umaasa pa rin siya sa wala? Mapait siyang ngumiti. Thanks. Pareho kayo ni Robbie. Salamat at nariyan kayo sa tabi ko. Aniya. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Ayoko lang kaawaan ang sarili ko. Gusto kong ipakita sa kanya na masaya ako kahit hindi. Na hindi man niya ako mahalin, nandiyan naman si Robbie para mahalin ako. Pero hindi niya alam kung bakit kahit ang sarili niya ay tumutol sa sinabi niya. Mas nadagdagan lang kasi ang sakit na nararamdaman ng puso niya. Kung bakit tila dumilim ang anyo ni Josh nang mabanggit ang pangalan ni Robbie ay hindi niya alam. So, binalikan ka rin pala ng estupidong lalaking yon? Nakatiim bagang na tanong nito. Nang marinig ang huling salitang binanggit nito, ay bumalik sa alaala niya ang gabing iyon sa poolside, pero bakit ganoon? Sa halip na inis o galit ang maramdaman niya sinabi nito, tila natuwa siya. May nahimigan kasi siyang pagseselos sa tinig nito. Pero bakit naman siya magseselos, Aber? Hindi porke hinalikan ka niya ay may gusto na siya sa'yo. Hindi siya sumagot. Bumuntong hininga lang siya. Huwag na lang natin siyang pag-usapan, Josh. Total naman, ibang ipinunta mo rito, hindi ba? Tila hirap na saad niya. Iaabot sana niya ang brochure niya ng wedding dress nang magsalita ito. Actually,
I came here because of him, he said seriously. Nakakunot noong tumingin siya rito. What do you mean? Anong kinalaman ni Robbie sa pamimili mo ng wedding dress para kay Kay? Tanong niya. Sunod-sunod na umiling ito. Hindi ako nagpunta rito para sa wedding dress ni Kay. Hayaan mo siya ang mamili para doon. Seryoso pa ring saad nito. I don't understand. Kailan ba ang kasal ninyo? Ganoon na lamang ang pagkunot ng noo nito. What? Ang sabi ko, kailan ang kasal ninyo ni Kay? Tanong uli niya. Ngunit bago pa ito makasagot ay sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Doon na tuon ang atensyon niya. Kaagad niyang tinungo ang pinto at binuksan iyon. Alex, I have something important to tell you. Kaagad na sabi ni Robbie pagkabukas niya ng pinto. Tila galing ito sa pagtakbo dahil hinihingal at pinagpapawisan pa ito. What happened to you? May humahabol ba sa'yo at hinihingal ka ng ganyan, Robbie? Tanong niya sa dating nobyo. Sa halip na sumagot ito ay tiningnan nito si Josh. Pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Tumingin siya kay Josh. Okay lang ba? Tumango ito at lumabas na ng unit niya. Pagkaalis ni Josh ay may iniabot si Robbie sa kanya. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita kung ano iyon. My sketchbook! Matagal ko nang hinahanap yan. Tama ang hinala ni Yen, ikaw nga ang kumuha. Pero bakit Robbie? Tanong niya nang mapasa kanya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi na niya ito nagawang papasukin sa loob dahil sa matinding kuryosidad. Gusto na niyang marinig ang isasagot nito. I'm sorry, Alex. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit ka nagdurusa ngayon. Patawarin mo sana ako. Hirap na saad ni Robbie. Sunod-sunod siyang umiling. Hinakabahan siya pero natili siyang kalmado. Hindi kita maintindihan. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, Robbie. Hinawakan nito ang mga pisngi niya at matagal na pinakatitigan. Ramdam niya sa mga titig nito ang matinding pagsisisi. Mahal na mahal kita, Alex, pero nagawa kong magtaksil sa iyo at saktan ka. Hindi ko mapatawad ang sarili ko habang nasa malayo ako at alam kong nagdurusa ka. Kaya bumalik ako para itama ang lahat. Napakabuti mong nobya sa akin at nagpapasalamat ako dahil naramdaman ko noon ang pagmamahal mo. Maluhaluhang sabi nito. Nag-umpisa na ring tumulo ang mga luha niya dahil naramdaman niya ang sinseridad sa mga sinasabi nito. Robbie still loved her. Natitiyak niya iyon. Robbie, tell me exactly what's going on. Hindi kita maintindihan. Aniya sa pagitan ng pagluha. Kung sasabihin ko ba ang lahat sa'yo, paniniwalaan mo ako? Tell me, Alex. All I want is your trust. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito, Robbie said. Tell me you trust me. Please, Alex. Sunod-sunod siyang tumango. Yes, I trust you, Robbie. I still trust you, sagot niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Maya-maya ay humiwalay din kaagad. Nagsimula na rin itong magsalaysay. Jam Ramirez was the one who planned this. She was my ex-live-in partner when I was in the States. 2 years ago, humiwalay ako sa kanya dahil nalaman kong matagal na pala siyang may sakit. She checked herself into rehab when she was a teenager because of drugs and alcohol and was even diagnosed for mild psychiatric disorder. Kaya anumang sandali ay maaaring bumalik ang sakit niya. Delikado ang taong iyon. Ang totoo, hindi ko naman siya minahal. Aaminin kong ginamit ko lang siya dahil sa kayamanan niya. Kailangan ng family ko ng malaking halaga noon dahil malaki ang utang nila sa bangko at kahit labag sa loob ko, gumamit ako ng tao. Akala ko ay wala ng problema sa amin na magkahiwalay kami dahil isang araw pa lang ang nakalipas
ay may ibang lalaki na siyang kinakasama. Ang buong akala ko ay pinalaya na niya ako pero mali pala. Bumalik siya at hiniling na magkabalikan kami. Nabalikan ko siya. Tumanggi ako dahil ikaw ang mahal ko at malapit na rin tayong magpakasal noon. Pero matigas siya. Desperado na siyang balikan ko siya kaya ginamit niya ang kayamanan at kapangyarihan ng pamilya nila at nabaon uli sa utang ang pamilya ko. At ang tanging paraan para maisalba iyon ay hiwalayan kita at balikan siya. She blackmailed me. She forced me to leave you or else my family would suffer. Alex was horrified and too stunned to speak. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Iyon ang totoong dahilan, Alex, kaya kita iniwan. Ayokong magdusa ang pamilya ko dahil sa kasalanan ko. Naghihiganti sa akin si Jam at pati ang pamilya ko ay dinadamay niya. Nag-aalala ako na pati ikaw ay madamay rin at hindi nga ako nagkamali. She wanted to steal your name as a famous designer. She was too obsessed with me. Ang akala niya ay matututuhan ko siyang mahalin dahil lang sa nakuha na niya ang isa sa mga napagtagumpayan mo. Kaya nang malaman niyang bumalik ako sa'yo, gumawa siya ng drastic move. Nalaman ko na inutusan niya ang isang empleyado sa condo unit na ito para nakawin ang sketchbook mo. Mapapatunayan natin iyon sa pamamagitan ng CCTV, kaya alam kong ikaw ang mananalo sa kaso na isinampa niya laban sa'yo. Saad nito. Oh my God! Hindi ko alam na ganun pala ang nangyayari sa'yo, Robbie. I'm so sorry dahil pinaghinalaan kita na ikaw ang kumuha ng sketchbook ko. It's okay. Hindi naman kita masisisi. Ang buong akala ko nga ay galit ka sa akin pagbalik ko. Pero mabait ka pa rin. Tinanggap mo pa rin ako kaya ang gusto ko lang malaman kung mapapatawad mo ba ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo, Alex. Anito na hinawakan ang mga kamay niya. Sunod-sunod siyang tumango habang lumuluha. Of course, kahit minsan ay hindi ako nagalit sa iyo. Masama lang ang loob ko dahil hindi ko pa alam kung bakit mo ako iniwan, pero ngayong nalaman ko na ang lahat, hindi kita kailangang patawarin dahil wala ka namang naging kasalanan. Actually, masaya ako dahil alam kong minahal mo ako at mahal mo pa rin ako hanggang ngayon, Robbie. Aniya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Thanks, Alex. I'm so happy to have you. I'm the luckiest man on earth to have you. I love you so much. Wika nito habang yakap pa rin siya. Robbie, I need to tell you. Hindi na natapos ni Alex ang sasabihin niya nang may nagsalita ng malakas sa likuran nila. Robbie, you traitor! Malakas na sambit ng isang babae. Kapag kuwan ay tila may malakas na puwersa na tumulak sa kanilang dalawa. Kasunod niyon ang malakas na pagputok ng baril. Ang akala ni Alex ay panaginip lang ang lahat, pero naramdaman niya ang malapot na likido na nakapaniya sa likod ni Robbie. Bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya at bumulagta sa sahig. Robbie! Malakas na tawag niya. Nakita niya ang babaeng tumakbo palayo ng unit niya. Namukhaan niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Jam Ramirez iyon. Ilang beses na niya itong nakita sa mga magazines at balita sa TV dahil sa kasong isinampa nito sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin kung paano niya dadalhin sa ospital ang dating nobyo. Hanggang sa may biglang bumuhat kay Robbie. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Josh. Hindi pala ito umalis. Marahil ay nasaksihan nito lahat ng nangyari. Sumunod siya rito sa pagsakay sa elevator habang buhat-buhat nito si Robbie. Matulog ka na muna at magpahinga, Alex. Ako na muna ang bahalang magbantay kay Robbie. Saad ni Yen. Magkatabi silang nakaupo sa mahabang bench habang nakatunghay sa natutulog na si Robbie. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mabaril ito ni Jam Ramirez. Robbie had been hospitalized for 1 week now. Kahit nalinis na ang pangalan niya at nahuli na si Jam, ay hindi pa rin siya masaya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ang binata
dahil sa kritikal na kondisyon nito. Malulubos lamang ang kaligayahan niya kung alam niyang ligtas si Robbie sa tiyak na kapahamakan. Okay lang ako, Yen. Nakaidlip naman ako kanina, sagot niya rito. Dahil abala siya sa pagbabantay kay Robbie, dito muna niya pinaubaya ang pamamahala sa shop. Oo nga pala, friendship. May dumaan kahapon sa shop. If I'm not mistaken, her name is Caitlin Aldena. Nagpapaschedule siya kung kailan ka raw niya makakausap para sa detalye ng wedding dress niya. Next month na raw kasi ang kasal niya sa long-time boyfriend niya. Mukhang excited na siya sa magiging design mo. Sa narinig ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod at puyat dahil sa ilang araw na pagbabantay kay Robbie. Hindi na niya napigilang lumuha. Dinaluhan siya ni Yen. Oh my God, what's wrong? May masama ba akong nasabi? Nag-aalalang tanong nito habang inaalo siya. Hindi na niya masarili ang problema kaya ikinuwento niya sa kaibigan ang lahat. Kung paano niya nakalimutan si Robbie ng ganoon kadali at napatunayan sa sarili niyang mahal pa rin pala niya si Josh hanggang ngayon. I love Josh so much. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Ang nangyari sa amin ni Robbie, alam kong paraan lang iyon para ma-realize kong si Josh talaga ang mahal ko. Hindi ko na kailangang humanap pa ng rason kung bakit mahal ko siya dahil sapat na sa akin na nakikita siya. Sapat na sa akin na nasa tabi ko lang siya. Maramdaman ang mga yakap at halik niya. Maramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga niya. Gusto kong siya ang makasama ko habang buhay dahil kung ibibigay lang siya sa akin ng Diyos, pinapangako kong mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Lumuluhang saad ni Alex. Natigilan si Josh sa akmang pagpasok sa loob ng silid nang marinig niya ang mga huling sinabi ni Alex. Pakiramdam niya ay namanhid ang buong katawan niya. Hindi na rin niya namalayan na nabitiwan na niya ang hawak na basket ng prutas na dadalhin sana niya roon. Isang linggo na rin ang nakalilipas noong huling pumasok siya sa silid na iyon dahil ayaw niyang makita si Alex na umiiyak at nasasaktan sa kalagayan ng nobyo nito. Mas nasasaktan kasi siya at sa bawat luhang lumalabas sa mga mata nito ay tila unti-unting humihiwa sa puso niya. Hindi na niya kaya pang marinig ang mga sasabihin ng dalaga kaya nilisan niya ang lugar na iyon na lugong-lugo at umiiyak ang puso. Did you tell him how you feel about him? Have you told him that you love him? Sunod-sunod na umiling si Alex sa tanong ni Yen. Paano ko sasabihin sa kanya na mahal ko siya kung malapit na siyang magpakasal? Kung may ibang babae na siyang mahal? Niyakap siya nito. I'm sorry friend, hindi ko alam. Naagaw ang atensyon nila nang tumunog ang cellphone ni Yen. Saglit itong nagpaalam sa kanya para sagutin ang tawag. Tinutuyo niya ang mga luha sa kanyang mga mata habang pinapakalma ang sarili nang mapansin niyang gising na pala si Robbie at matamang nakatingin sa kanya. Napansin din niya ang mga luha sa mga mata nito. Hindi kaya narinig nito lahat ng mga ipinagtapat niya kay Yen kanina? Oh my God! Robbie, gising ka na! Gulat na bulalas niya. Tatawag ako ng doktor, wait lang. Tatayo sana siya para tumawag ng doktor nang pigilan nito ang kamay niya. Robbie? Nagtatakang anas niya at muling umupo sa tabi nito. Alex, narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Saad nito sa halos paos na tinig. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh Robbie, I'm so sorry. Bulalas niya at dumaloy ang mga luha sa mga pisngi niya. Bahagya itong umiling. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa akin. Wala kang naging kasalanan, Alex. Nalulungkot lang ako dahil hinayaan kong mabaling ang pagmamahal mo sa iba. Nagsisisi ako kung bakit iniwan pa kita. Hindi sana nangyari ang bagay na ito. Lumuluhang saad nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Ayokong maging selfish.
Kahit ayokong mawala ka sa buhay ko, ayoko namang ipagpilitang mahalin mo uli ako. Ayokong magaya kay Jam na naging makasarili. Mahal nga niya ako, pero hindi naman niya ako kayang ipagparaya sa iba na siyang kaligayahan ko. I love you so much, Alex. So I'll let you go. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako para sa'yo. Sa mga sinabi nito, ay hindi niya napigilang yakapin ito. Kahit paano, ay nabawasan ang agam-agam niya. Gusto rin niyang ipagtapat dito na may iba ng laman ang puso niya. Ngayon ay hindi na niya iyon iisipin pa dahil pinalaya na siya nito. Thank you. Thank you, Robbie. Masayang wika niya habang umiiyak. Naabutan sila ni Yen na magkayakap. Gising na siya! Bulalas ni Yen na may bitbit pang basket ng prutas. Tatawag lang ako ng Doktor Yen. Bantayan mo muna si Robbie. Habili niya at lumabas ng silid. Pagkatapos tumawag ng doktor ay nagtungo si Alex sa chapel ng ospital at taimtim na nanalangin. Nagpasalamat sa dakilang may kapal dahil niligtas nito sa kapahamakan si Robbie. Nagpasalamat din siya dahil naayos na ang problema niya sa dating nobyo. Maya-maya pa ay naglakad na siya pabalik sa silid ni Robbie. Nagulat siya nang makasalubong niya si Kay. Kahit gusto niyang iwasan ito, ay huli na dahil nakita na siya nito. Alex, how are you? Bati nito sa kanya. Hi Kay, anong ginagawa mo rito sa ospital? Binisita ko lang ang doktor ko, sagot nito. Oh, how is Robbie? Dito rin siya nakakonfine, di ba? Is he okay? Nagising na ba siya? Tanong nito. Hindi na siya nagtataka kung kilala nito si Robbie. Sikat ng modelo ang dating kasintahan niya at lumabas sa mga balita ang tungkol sa pagkakabaril dito ni Jam. He's okay. Actually, kagigising lang niya, sagot niya. Lumiwanag ang mukha nito. Really? That's good news. Marami ang naghihintay sa paggising ni Robbie, lalo na ang mga tagahanga niya. For sure, masaya ang lahat sa magandang balitang iyan. Nakangiting saad niya. Ngumiti siya. Isang linggo na rin kasing nasa pahayagan at balita ang nangyari kay Robbie. Marami ang umaasang magigising ang binata at gumaling na kaagad ito. Yeah, matipid na sambit niya. Nagulat siya nang may lumapit dito na isang matangkad na lalaki. Sweetheart, saan ka ba nagpunta? Hinahanap ka na ng doktor mo. Nagulat siya nang yakapan nito ng mahigpit si Kay. Oh, dumating na pala siya, wika ni Kay sa lalaki. Nagtataka siya sa nakikita. Alex? This is Lee, my fiancé. Pakilala ni Kay sa lalaki. Lee, sweetheart, alam kong kilala mo na siya. She's Alex, ang magde-design ng wedding gown ko. Siya yung sinasabi kong kinakapatid ni Josh. Natigagal siya sa sinabi ni Kay. Wait, siya ang lalaking pakakasalan mo? Tanong niya. Nagtatakang tumango ito. How about Josh? How are you related to him? Naguguluhan pa ring tanong niya. Oh, Josh is just my best friend. We've been friends since we were in college. Paglilinaw nito. Pero tinawag mo siyang Han noon, kaya akala ko ay may relasyon kayo. At saka, ang sweet ninyo sa isa't isa. Natigilan ito. Saglit na nag-isip. Oh, it's Han, silly. Natatawang pakli nito. H-A-N-N-E. His nickname, short for Josh Han, not Han. At sweet talaga kami sa isa't isa kahit noon pa. Pero never na nagselo si Lee kay Han dahil alam niyang siya lang ang mahal ko. Nakangiting paliwanag nito habang nakatingin sa fiancé. Ngumiti naman dito ang gwapong lalaki. I know, but I love you more, sweetheart. Sagot naman ni Lee. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalawa. Naiwan si Alex
na nakatulala pa rin sa kawalan. All this time, mali ang akala niya. Ang tanga-tanga niya. Naisip niyang umuwi na lang muna sa kanilang bahay. Mula nang mangyari ang pagkakabaril kay Robbie, ay pinauwi muna siya ng parents niya sa bahay nila. Hindi na siya pinayagan ng mga ito na bumukod hanggat hindi pa siya nakakasal. Papasok na si Alex sa bahay nila nang makarinig siya ng mga boses na nagmumula sa poolside. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa poolside upang alamin kung sino ang mga taong nag-uusap-usap doon. Natigilan siya at nagulat nang makita ang mga magulang niya na kausap ang ninang at ninong niya. Maging si Josh ay nandoon din. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi ko alam na si Josh pala ang nagligtas kay Alex nang muntik na siyang malunod. Alam mo bang gustong-gusto niyang malaman kung sino ang taong iyon? Bakit nga ba hindi niya sinabi sa amin at kay Alex ang katotohanan? Wika ng kanyang ina. Naku, hindi lang ninyo alam kung gaano patay na patay ang si Josh kay Alex. Palagi niyang sinisilayan sa malayo ang inaanak ko sa kabila ng pagbabangayan nila. Natatawang kwento ng ninang Flory niya. Nagningning kaagad ang kanyang mga mata nang magsalita si Josh. Mom, pinapahiya naman ninyo ako kay na tita. At saka, sekreto lang natin yun, di ba? Reklamo ni Josh. Nagtawanan ang mga ito. Sus, may pasikre-sekreto ka pang nalalaman dyan. Inamin mo na nga sa akin na gusto mo ang kapatid ko. Don't worry, gustong-gusto ka naman ni na mommy at daddy na maging son-in-law. Hindi ba mom? Dad? Komento ng Kuya Tristan niya na hindi niya napansing naroon din pala. Sumang-ayon naman ang mga magulang niya. Kung bakit napakababaw ng luha niya ay hindi niya alam. Basta ang alam niya ay lumuluha siya sa sobrang kaligayahan. She had heard enough. Pinupunasan niya ang mga luha niya nang marinig niyang nagsalita uli si Josh. Thanks Tristan. But anyway, hindi na natin kailangang pag-usapan pa si Alex dahil masaya na siya sa nobyo niya ngayon. I know Robbie would never let Alex cry again. Let us all be happy for Alex and Robbie. He is the right guy for her. Nakita at narinig ko kung gaano kamahal ni Alex si Robbie, kaya hayaan na natin sila. Hindi importante sa akin kung masaktan man ako. Ang higit na mahalaga para sa akin ay maging masaya siya sa piling ng taong mahal niya. Saad ni Josh na kahit nakangiti ay malungkot naman ang mga mata. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas na siya sa pinagkukublihan niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Agaw niya sa atensyon ng mga ito pero nakatutok ang kanyang mga mata sa lalaking mahal niya. Alex? Gulat na bulalas ni Josh nang makita siya. Paano kung sabihin ko sa iyo na may ibang nagpapasaya sa akin at hindi si Robbie yon? Tanong niya rito. What do you mean? Hindi ba at nagkabalikan na kayo ni Robbie? Sino nagsabi? Pero narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo niyan kanina sa ospital. Hindi ba't mahal mo pa rin si Robbie hanggang ngayon? Mali ang narinig mo. Pakli niya. Iba ang mahal ko. Tila may humihila sa kanya palapit dito. Hanggang sa namalaya na lang niyang magkaharap na sila. Alam mo ba na makita ko lang siya ay masayang masaya na ako? Seeing him makes me fall in love with him over and over. Mahal na mahal ko siya noon at magpahanggang ngayon. Hindi siya nawala sa puso ko kahit kailan. At magiging masaya ako kung aaminin niya sa akin na mahal din niya ako. Pahayag niya habang nakatingala rito. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Naiinip na siya nang mapansin niyang wala itong balak magsalita at gusto lang tumitig sa mukha niya. Hindi ba nito nahahalata na ito ang sinasabihan niya? Napaka-slow pa yata ng mahal niya. Ano bang problema mo? Asik na niya rito. Bahagya itong nagulat sa inasal niya. Wala akong problema, wika nito. Meron! Bakit ba ayaw mo pang sabihin? Kung mag-usap sila,
Tila sila lamang dalawa ang naroon. Ang alin ba? Tanong nito. Eksaheradong bumaga siya ng hangin. Namahal mo rin ako. Naiinis na singhal niya at nanggigigil na sinuntok ito sa braso. Hindi niya pinansin ang palakpakan sa paligid nila. Bakit ba ang hirap mong ispelingin? May gusto ka na pala sa akin noon pa. Bakit sinekreto mo pa? Di sana ay matagal na akong masaya sa piling mo. Prangkang saad niya. Kung hindi mo aaminin in 3 seconds na mahal mo rin ako, babawiin ko ang lahat ng sinabi ko at bahala ka na sa buhay mo. Banta niya. Bubuka ang bibig niya para magbilang nang bigla na lamang siyang hapitin ni Josh at hinagkan sa mga labi. Mabilis lang ang halik pero tila nakarinig siya ng libo-libong anghel na nagpatugtog ng liro sa sobrang sarap niyon sa pakiramdam. Tila naman nanonood ng isang eksena sa pelikula ang mga tao sa paligid nila. Mahal na mahal kita, Alex. Wala na akong mahihiling pa sa mundo maliban sa'yo. Patawarin mo ako kung inilihim ko ang nararamdaman ko. Natatakot lang ako na baka hindi ka seryoso noon sa nararamdaman mo sa akin. Baka parte pa rin iyon ng pang-aasar mo sa akin at sa huli ay ako lang ang masaktan. She was started to get teary-eyed again. Sa wakas ay nasabi na nito ang saloobin nito. I was a fool noong hinayaan kong tikisin ang nararamdaman ko sa'yo na kahit malayo na tayo sa isa't isa ay hindi ka nawaglit sa puso ko. Sinubukan ko ring magmahal ng iba pero hindi ka mapalitan sa puso ko. Ikaw lang ang hinahanap-hanap ko at handa na sana akong magpakatandang binata kung magkakatuluyan kayo ni Robbie. Dahil kahit anong pilit ko yatang magmahal ng iba ay ikaw pa rin ang nag-iisa sa puso ko. Masuyo nitong tinuyo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang matamang nakatitig sa mga mata niya. And now, in front of your family and my parents, I want to tell you how much I love you. Ikaw ang lihim kong minahal ng napakatagal at ngayon, pinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay, Alex, he said. And then he scooped her into his arms and sealed their love with a kiss. Kasabay ng palakpak at masayang hiyawan ng kanya-kanyang pamilya nila, ay labis na kaligayahan ang nararamdaman ni Alex. Wala nang makakatumbas pa sa nag-uumapaw na kaligayahan sa dibdib niya sa piling ng lalaking mahal niya. Kasalan muna! Sigaw ng Kuya Tristan niya na sinundan ng masayang kantsawan ng mga magulang nila. Masayang nagkatinginan sila ni Josh. Hindi pala isang pangarap lang ang bagay na iyon dahil alam ni Alex na hindi magtatagal, matutupad na ang pinakahahangad niya. Ang makasal sa lalaking matagal na niyang minamahal. Isang kwentong pag-ibig na naman ang muling natapos. Sinubaybayan natin ang pag-iibigan ni Alex at ni Josh na may pamagat na First Love Never Dies. Sana po ay huwag kayong bumitaw at patuloy pa rin ninyong pakinggan at abangan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig at muli po tayong magsama-sama sa susunod pang mga kwento.